Ayan, take 2. Hindi kasi mahirap pagka... Bakit kinailangan ko tawagan si Miss Vilma Santos pagkatapos nating mapanood yung When I Met You in Tokyo? Yun yung kahapon ko pa iniisip after namin mag-usap. Like, bakit ko ba siya tinawagan? And tingin ko kaya ako tumawag kasi kinailangan kong magpasalamat. Una sa kanya, sa kanila ni Tito Bo, dahil nanumbalik talaga yung yun, ganun po. Yun po yung movie na kailangan namin. Ganun po yun yung pelikula na napaka-simple, napaka-sincere, napaka-honest. Parang yun yung kailangan kong mapanood. Diba, kailangan magpasalamat kasi paglabas mo, alam mo, wala kang lusot eh. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo naintindihan yung mensahe ng pelikula eh. Hindi ka pwedeng magpanggap na alam mo na paglabas mo ng sinihan, doon ka, papunta ka doon sa daan, patungo sa susubukan mo maging mas mabait, mas mabuti sa kapatid mo, sa mga pinsan mo, sa mga tita mo, tito mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa asawa mo, sa mga magulang mo, sa akin, sa'yo, sa sarili mo, di ba? Basically, sa lahat ng tao sa paligid mo, sa buhay mo. Imposible kang makalusot doon kasi yung kwento, kinuwento siya sa napaka-simple, napakapayak na paraan na para sa akin, napaka-sincere ng intention nila na kailangan maunawaan to ng maraming tao kasi ang ganda naman ng sinasabi nila eh. Di ba? Hindi siya nag-pretend na isang highfalutin na kailangan mo magbuklat ng diksyonaryo para maunawaan mo yung pinapanood mo. Wala kang lusot dun. So, klaro yung mensahe. So, paglabas mo, yari ka. Ay, Beo, sakto. Ay. Hindi, di ba? Kaya siguro we need to be grateful kaya I wanted to make sure na makapagpasalamat ako kay Ate V na yan, kagaya niya, di ba? Mas senior sa akin, sila ni Tito Bo, and hanggang ngayon hindi sila napapagod gumawa, hindi sila nagsasawa na tumulong sa tao kasi nako, sa part 2 na lang to. Tama.